naniniwala ka ba sa agimat? Sa agimat? Oo. Totoo yung mga yan, mga agimat na yan. Oo. Saan ba galing yung agimat? Yung agimat. Galing yan sa mga katutubo natin. Kasi nung unang panahon sa Pilipinas, hindi galing yan sa mga Biblia. Galing yan sa mga katutubong paniniwala. Yung influensya ng Kastila, mga Pagano. Kasi mga gumawa niya, mga babaylan, manggagamot, albularyo, halo, mga tao. Hindi pa dumarating yung mga Kastila. Meron na yan, mga agimat na yan. Mga anting-anting, yung mga orasyon, mga dasal sa mga mga engkanto, yan, mga ganyan. Tinatawag nilang agimat yan. Kaya pa sa mga gumawa niya, nanggagaling yan sa mga kapangyarihan ng diwata, yan, mga nuno sa punso, yung mga kalikasan, bituin, kidlat, yung mga tumatamang kidlat sa mga kakahuyan, ay nahanap nila yung mga patunong. Naniniwala sila, lahat ng mga ganyan na espiritu, protection daw yan, nagiging agimat. Tapos kapag dinasalan mo ng paulit-ulit, kakaroon ng espiritu. Yan, katulad nga ng mga diwata, engkanto, mga yan, espiritu hindi nakikita. Yan, bawat bagay na yan, meron yung mga espiritu pag dinasalan yan. Tapos nung dumating yung mga Kastila, 1521, yan, pataas. 1521 pataas, hindi nawalan ng agimat. Nag-transform lang yan. Tapos naging katolikong agimat, tawag nila ron. Tapos naging dasal, Latin, yan na nagkaroon ng mga Latin. Kaya dahil sa mga Kastila yan, yung mga paulit-ulit 3 beses na Ave Maria, Ama Namin, sumasampalataya, yan, nagkakaroon ng Inri, yung krus, nagkakaroon na yan, yung mga ganyan. Mga pangalan ng santo, tapos binibinyagan yung mga agimat sa simbahan. Tapos yung nabasa ko, ng 1896, sumikat yung mga revolusyon. Yan, mga alamat na yan. Yung mga kilala sina Andres Bonifacio, Macario Sakay, yung mga katipunero, KKK, yan. Yung mga agimat daw yan, yung mga anting ng yan, kalayaan. Sikat yan na maestro. Sino ba to? Si Isabelo de los Reyes, Hermano Pule. Yan, nagturo sila ng mga orasyon yung hininga lang, bubulungan mo lang, tapos hinga ganyan, yung ginagawa nila dyan. Ilang beses kung paulit-ulit dadasalin. Tapos yung mga tinatawag na yung mga pulang bala, yung mga hindi tinatagyan ng bala. Totoo yan. Yan, mga medalyon, nazareno, yung mga papel, mga sinusulat sa papel. Tapos nilalagay daw yan sa sa pulang tela. Mga 7 palabras ni Kristo, yan. May mga pangalan pa ni Kristo, Jesus, mga binabaliktad na letra. Kaya yung mga sa panahon ng Kastila, yung mga katolikero, maraming dun, may agimat, di namatay. Nagulat nga daw yung mga Kastila nun, kasi ba't hindi daw sila tinatablad? Yun, sagot ng mga katipunero, agimat, mga ganun daw sila. Marami pa rin namatay. Dito, ang katolikong agimat, sina Andres Bonifacio, Macario Sakay, at mga katipunero may agimat daw na anting-anting sa kalayaan. Nagturo sila ng mga orasyon, mga dasal na paulit-ulit bago maging bulag na bala. At inanyuan nila ito ng medalyon na Nazareno, papel na may dasal, 7 palabras si Kristo, at mga tato. Totoo ang lahat ng ito. Wala dito ay kathang isip lang. Tanging nakapagpaganin ito ang mga sumasamba, mga nagdidibusyon at nakikipagkasundo dito. Pero sa panahon ngayon, sa henerasyon natin, patuloy na lumalaganap ito at nagiging pangarap ng mga taong gusto matuto para makatulong daw sa kapwa. Pero naisip ba natin ang turo ng Diyos, Ama, at ng Panginoong Jesucristo? Sabi nga sa Deuteronomy 18, pagpasok mo sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos, ay huwag kang mag-aaral, gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal ng mga bansang yaon. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino man nagpaparaan sa apoy na kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagawa, o engkantador na mga ahas, o nakikipagsangguni sa mga masasamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa tabi. At dahil sa mga karumal-dumal na ito, ay pinalalayas sila ng Panginoong mong Diyos sa harap. Maraming diskarte si Satanas. Sa Korinto 11, versikulo 14, si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng mga kaliwanag. Bakit ba hindi wala yung mga aginot? Takot ang mga tao sa pananampalataya. Mas pinili ng tao humawak ng bagay kaysa magtiwala lang kay. Sabi nga sa Kawikaan 3 hanggang 5, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan.
Ano-ano sa tingin niyo ang paniniwalaan? Agimat, proteksyon, galing sa medalyon na dinadasalan na may Jesus na pangalan, nababayaran o totoo ba ang Biblia na pasimula at katapusan ay nakasulat na at nagpapatunay ng katotohanan, history, medisina, math, science, spiritual, mentalidad at iba pa.